Naipit ako sa parehong araw sa sasakyan, nakikinig si Wu Chen sa kanyang earpiece at sinabi sa kanyang sarili, mukhang may signal jammer ang sasakyan ni Ezio. Habang dumating sila sa ibang mansyon, makalipas ang ilang sandali ay pumasok sila. Habang sinabi ng isang magandang binibini, dalawa kayong minamahal na bisita, dito po. Nasaan si Ginoong E? Matanda na ang amo at kailangan niya ng pahinga. Makikita niya kayo kapag siya ay nakapagpahinga. Habang sumunod si Wu Chen at Oliver sa kanya, tumingin si Wu Chen sa paligid at nakita ang isang magandang binibini na nagbabasa ng libro na baligtad. Ang iba ay naglalaro sa sahig gamit ang isang laruan ng bahay para sa bata. Ang isa pa ay naglilinis ng malinis ng mesa. Sinabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, lahat ba ng mga batang babaeng ito ay biktima ng human trafficking? Mukhang tunay na masaya sila. Ito ang inyong mga kwarto. Ang kwarto ng Ginoo ay dito, at ang kwarto ng binibini ay doon. Wu Chen. Ayos lang. Kung gusto nila tayong patayin, nagawa na nila yon. Sa loob, sinabi ng binibini, Ginoong, ayos ba ang temperatura ng tubig? Ayos lang. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi pwede. Nag-utos ang amo na dapat nating paglingkuran ng maayos ang ating dalawang minamahal na bisita. Wu Chen ay nagsabi, may tumutulong din ba kay Oliver? Oliver ay nagsabi, syempre, nang pumasok si Wu Chen sa paliguan. Nagulat si Wu Chen nang pumasok din ang babae at nagsabi, sasabay ka rin? Ang babae ay nagsabi, syempre, paano kita matutulungan maligo kung hindi? Wu Chen ay nagsabi, ang serbisyo masyadong maganda. Nang mamula ang babae at niyakap si Wu Chen mula sa likuran. Habang mahinay hinawakan niya ang mga malalaking balakang ni Wu Chen. Wu Chen ay nagsabi, hindi sa lugar na iyan, salamat. Ang babae ay nagsabi, pwede rin namang gamitin ang lugar na ito. Wu Chen ay nagsabi, wala akong kailangan. Ako na lang, kalahating oras ang lumipas. Lumabas si Wu Chen at ang babae. Habang tumitingin siya sa paligid at nagsabi sa kanyang sarili, ballet. Wu Chen ay nagsabi, kailangan ng inyong amo na sumayaw ka ng ballet. Ang babae ay nagsabi, dito sa tahanan ni Ginoo pwede kang magkaroon ng kahit anong gusto mo. Kahit sino pwedeng gawin ang anumang nais nila. Wu Chen ay nagsabi, kaya, hindi ka pinilit na tulungan akong maligo. Ang babae ay nagsabi, hindi naman. Gusto ko itong gawin. Ang pagtulong sa isang bisita na magpaligong komportable ay nagbibigay sa akin ng malaking sense of accomplishment. Ito ang dining hall. Ginoo, mangyaring kumain. Oliver ay nagsabi, Wu Chen, dito. Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili, bakit ganito kahirap, bakit nila tayo pinagsisikapang pasayahin? Para saan kaya ito? Ang babae ay nagsabi, mangyaring magsaya sa inyong pagkain. Oliver ay nagsabi, Wu Chen, nakakapagtaka ito. Bakit nila tayo trinatrato ng ganito? Wu Chen ay nagsabi, nagtataka rin ako. Oliver ay nagsabi, naisip ko kung kamusta na si Huang Yi. Wu Chen ay nagsabi, huwag kang mag-alala, magkakaroon ng paraan si Huang. Sa labas, may kotse na nag-drift. Huang ay nagsabi, ang tanga-tanga mo. Hindi, baboy ka. Paano mo nawala ang isang napakalaking karavan? Anong silbi mo? Ang bobo mo, habang umiiyak at pinagpapawisan si Richie Aereo. At iniwasan niya ang isang guwagon. Ama ni Sarah ay nagsabi, hoy, kapatid, hinahanap mo rin si Wu Chen, di ba? Huang ay nagsabi, Ginoo, ama ni Sarah ay nagsabi, si Wu Chen ang kasama kong tumulong iligtas ang aking anak. Hindi ako komportable na siya ay kinuha, kaya sumunod ako. Nakita kita sa aking rearview mirror, sumusunod ka rin at tulad ni Wu Chen, asyano ka. Naispan kong magkasama kayo. Huang ay nagsabi, ako ang kapatid niya. Huang ay nagsabi, alam ko kung saan sila nagpunta, sundan mo ako, sa mansyon, nakaupo sa kama sina Wu Chen at Oliver. Oliver ay nagsabi, hindi ko alam kung bakit, pero may masamang kutob ako, ninerbiyos ako Wu Chen ay nagsabi, talagang kakaiba, pero ang magagawa natin ngayon ay maghintay. Namula si Oliver at nagsabi, nga pala, Wu Chen, at nyakap niya si Wu Chen at hinalikan siya. Habang itinulak niya si Wu Chen sa kama. Habang nagsabi siya, handa na ako. Pinagpawisan si Wu Chen at nagsabi, ngayon? Dito, biglang kumatok ang babae sa pinto at nagsabi, kayo dalawa, makikita na kayo ngayon ni Ginoo makalipas ang ilang sandali. Tinulungan ng babae sina Wu Chen at Oliver. Habang naiinis na pinipigilan ang hininga si Oliver. Binuksan ng babae ang pinto. At mumiti sa kanila ang mga magagandang babae. Habang naghihintay si Ezio sa kanyang upuan kasama ang isang nakakaputing figura.
Habang lumalakad sina Wu Chen at Oliver papunta kay Ezio. Oliver ay nagsabi sa kanyang sarili, ano ba sila ano ang tinitingnan nila? Diyos ko, nakakatakot ni. Hinawakan ni Wu Chen ang mga kamay ni Oliver at nagsabi, huwag kang matakot. Wu Chen ay nagsabi, kaya, bakit niyo kami dinala dito? Kalimutan na yon. Ang gusto kong malaman ay, kailan niyo kami unang napansin? Ezio ay nagsabi, una kitang napansin may tumatakbo ng reverse trace nang nag-apply si Jin Yuzen mula Huaxia na maging aking bagong ahente. Sa ibabaw nito, na-recover ko ang computer na yon mula sa kapehan matapos masira ang power grid ng neighborhood matapos i-restore ang data. Nakita ko ang mga larawan niyo ni Oliver. Nakita ko na may isa ka pang kaibigan. Bakit hindi mo tawagan din siya? Wu Chen ay nagsabi, kaya, ang computer ko ang nag-leak. Mukhang naging pabaya ako. Kung tungkol sa batang iyon, mas gusto niya ang paglalakbay kaysa sa kahit ano. Mas mabuti na lang na mag-ikot siya sa Italia mag-isa. Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili, masyadong hindi sigurado ang sitwasyon dito. Hindi ko hahayaang pumasok si Ahuang sa panganib. Ezio ay nagsabi, Oliver, lumapit ka ni. Nang lumapit si Oliver, Ezio ay nagsabi, ang pagkakahawig na kamamangha. Hindi ako makakita ng mabuti ng madilim, pero ngayon makikita ko napakahawig ninyo. Ang nakakaputing figura ay isang matandang babae. Pinagpawisan si Oliver at nagsabi, mumurahin. Nag-uusap-usap sila. Lalo pang nakakatakot, hindi ko gusto ang lugar na ito. Wu Chen ay nagsabi, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayari. Tiningnan ni Ezio ang paligid ni Oliver at nagsabi, Lelen, at tiningnan niya ang kilikili ni Oliver at nagsabi, okay. Oliver ay nagsabi sa kanyang sarili, ha? Ano-ano ang ginagawa nila? Ezio ay nagsabi, sa wakas, natagpuan ko kayo. Ang aking pamilya, nagulat si Oliver at nagsabi, ano? Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili, pamilya. Oliver ay nagsabi, nakakagulat, di ba? Sa huli, ang codename na ginagamit ko publicly ay, at ang pangalan ko ay Ezio, pero Savoy ang apelyido ng ating pamilya. Ang totoo kong pangalan ay Hyde Alto Savoy. Wu Chen ay nagsabi, ganoon ba? Kahit sino pwedeng magsinungaling. Hyde Alto Savoy ay nagsabi, Oliver, mayroon kang parang birthmark sa itaas ng kanang hita mo, malapit sa balakang. Ang mark na yon ay isang espesyal na identifier para sa ating pamilya. Bawat bata ay may custom-made ng kanilang mga magulang pagkatapos nilang ipanganak. Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili, nakita ko na. Totoo talagang nandoon. Oliver ay nagsabi sa kanyang sarili, kaya hindi pala birthmark. Hyde Alto Savoy ay nagsabi, kayong lahat, umalis. Ang mga babae ay nagsabi, opo, habang sila ay lumalakad palayo. Hyde Alto Savoy ay nagsabi, pagkatapos ng digmaan, ang sistema ng pamahalaan ay binago sa pamamagitan ng referendum at ang mga miyembro ng pamilyang royal ay ipinagbawal na manatili sa bansa. Makakapanatili lang ako dito dahil ang kastilyong ito ay dating pag-aari ng isang count. Ngayon, ito ay ordinaryong tahanan na pwedeng bilhin ng sinumang may sapat na pera. Wu Chen ay nagsabi, kaya sinasabi mong makakapanatili ka lang sa iyong bayan dahil walang nakakaalam na ikaw ay may dugong royalty. Hindi pwede yon. Kung totoo iyon, hindi ba kailangan mong manatili sa mababang profile para maiwasan ang anumang atensyon? Gayunpaman, hindi mo lang kinokontrol ang mga gang sa loob ng Italia, nagsasagawa ka rin ng pagkakagulo sa maraming mas maliit na bansa. Nagawa mo rin ang di mabilang na karumal-dumal sa loob ng aking Huaxia. Walang kahulugan ang lahat ng ito. Hyde Alto Savoy ay nagsabi, ang international stage ay hindi matatag, ang mga labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng malalaking bansa ay mapanlinlang. Ako ay isang pawn sa kanilang laro, at ang tanging hinahanap ko ay ang umuwi. Wu Chen ay nagsabi, kasama ba ito sa iyong deal sa Amerika? Hyde Alto Savoy ay nagsabi, syempre, mayroon akong sariling makasariling hangarin. Gusto kong kumita ng sapat na pera para bigyan ang aking tahanan ng kaunting semblance ng dating kaluwalhatian. Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang muling likhain ang masayang buhay ng dating royal court, kaya pala lahat ng mga babaeng iyon sa kastilyo ay tila masaya. Kaya, ang isang kontrabidang nagawa ang lahat ng masasamang gawain ay bigla na lang isang kaawa-awang, walang estadong Excel na gusto lang umuwi. Ako hindi ko alam ang sasabihin. Oliver ay nagsabi, pakiusap, itigil na ang pag-atake sa Huaxia. Napakabait ng mga tao doon, ang mga inumin ay masarap at ang pagkain ay napakasarap. Gustong-gusto ko talaga doon, Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili. Biglaan iyon Oliver, hindi ko alam na gustong-gusto niya ang Huaxia. Kahit ako nagulat habang tahimik ang silid.
Hyde Alto Savoy ay nagsabi, naintindihan, hinawakan ni Hyde Alto Savoy ang pulso ni Oliver at nagsabi, Oliver, walang pagkakataon na maibalik sa kapangyarihan ang ating pamilya. Napakapalad na lang natin na makapanatili sa ating bayan ng ganito. Kaya mayroon akong kahilingan sa iyo. Bilang aking tanging natitirang kamag-anak sa dugo, mananatili ka ba rito kasama ako? Pinagpawisan si Oliver at nagsabi, ito ay at tiningnan niya si Wu Chen at nagsabi, Wu Chen, ako ano ang gagawin ko? Wu Chen ay nagsabi, biglaan ang lahat ng ito. Mahirap para sa sinuman na ma-process, di ba? Hyde Alto Savoy ay nagsabi, sa totoo lang, masaya na lang ako na nakita ko si Oliver. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Manatili ka muna ng ilang sandali, tingnan mo sa paligid. Wu Chen, malugod kang inaanyayahan na manatili hanggat gusto mo. Matagal na kaming nag-uusap. Pagod na kayong pareho, kaya mangyaring magpahinga. Malaya kayong maglakad sa paligid. Ipapakuha ko ng hapunan. Oliver, pumunta ka ng kaagad at matikman mo ang pagkain mula sa iyong bayan. Oliver ay nagsabi, habang nakaupo sina Wu Chen at Oliver. Hinawakan ni Wu Chen ang kamay ni Oliver at nagsabi, Oliver, ano ang iniisip mo? Niyakap ni Oliver si Wu Chen at nagsabi, hindi ko alam, Wu Chen, masaya ako na nakita ko ang aking pamilya pero ayokong mahiwalay sa iyo. Gusto kong manatili kasama ka, ganito lang, araw-araw. Wu Chen ay nagsabi, tanga, sundin mo lang ang iyong puso. Wu Chen ay nagsabi sa kanyang sarili, may mali, hindi ko maalis ang pakiramdam na may hindi nagtutugma, mas mabuting mag-research ako. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.